Lagyan mo na dyan yung gamit. Diyan mo na ilagay. At meron tayong kasama. Ayan na, oh. Ready na, oh. Oh, Jack, mais ka lang, ha. Hoy! Umano na naman kayong dalawa dyan. Ano ba? Ay, ayan. Dito, madam. Ba't naka-ID ka? Kakamping tayo, ah. Ayos ka naman. Yan, para sweet. Ang dami kong gamit, eh. Hindi sasama si Angel ng camping. Ano lang to, iahatid ko lang doon sa school. At Sabado, may pasok pa rin. Gabi pa, panggabi pa. Ang galing! Hanggang kinabukasan pa. Tayo naman ay dadiretso ng Cavite. Pero bago tayo dumiretso ng Cavite, daan muna tayo ng CarSmart at para ma-experience na rin natin na meron tayong aircon sa tuktok. Sayang, di mo mararanasan. Mararanasan natin yung fully air-conditioned na tuktok dito sa kay Max. Sa tuktok ni Brother Jerome. Kamusta yung dalawa sa likod? Diyan naman sa ibabaw yan, eh. Nilagyan ko na nga ng higaan, eh. Sa bintana. Yung parang malapit sa bintana ang gusto. Hindi pwedeng hindi tatanaw. Pasalamat naman kayong dalawa. Pinaliguan kayo ng mami nyo. Kung hindi, pares tayong late sa lakad natin. Ano yun? Bayan. Opo? Natusan mo. Wow! Patay na ka. Nang. Lunch. Yun yung kain natin. Yung kanina. Brunch. Brunch na yun. Pita bread lang. Diet pa rin. Kakain ba tayo? Eh, lalarga ka na rin mamaya doon. Hindi. Doon na ako kakain. Kaya nga nalahat ako. Oh? Di ba, trabaho yan? Oo. So, may sahod ka. Allowance. O, may allowance. O, doon ka na. Ang dinner na alam. Hanggang alas 5 kayo ng umaga ang duty nyo. Ano yun? Sabi ko nga, that may night differential eh. Dahil meron naman talaga night differential yun. Sarap na sarap si Jack sa ano yun. Jack! Pogi! Smile! Yeah! Pogi! Kita na ang muka. Natatakpan ng balahibo nung ano eh. Kinukuskus ko kayo dito. Ginagagat pa ako. Jack, Jack! Yeah! Ang pogi! Si Kape nasa dulo. Ayun. Papi! Yeah! Pretty oh! Pinapitik ko rin yung ano. Sa may mata. Oo, may mahaba na eh. Ano, diyan ka na sa simbahan? Akala ko sa school. Ah, diyan ba? Paano kung bubuksan? Buksan mo. Sigip natin. So, danda, meron pa nadaan, ha? Oh. Bye. O, yung gamit mo. Message na. Tapos na nga ng tubig. Para mabilis kumuha pag nauuhaw. Ito naman yung kagandahan or advantage pagka ang cambio nasa kamay. Pwede ka pa maglagay dito sa kaliwa. Naman akong tatapakan na cambio. Hindi ka sasama ba? Sino? Si Jack sasama? Okay na. Oh, yeah. Dami kasi nakaparada dito sa tabi. Ang liit na nga ng kalsada eh. Alas 2:30 na pala. Eh sana makarating kaagad tayo dun sa mismong CarSmart ng alas 3. Huwag naman sana tayo matraffic or abutan ng kahit anong traffic papuntang San Pablo. Baka mamaya ay maabutan natin yung labasan ng mga empleyado. Tapos na yung mga gawa. Kunin na muna natin yung aircon. Maranasan man natin na mag-aircon sa loob ng tuktok. O ayos na? Ayun, buti si Jack nandun na sa mismong higaan. Let's go! Alas 4 ng hapon at naikarga ko na yung ating EcoFlow Wave 3, which is yung ating portable na air condition. So nakikita nyo, ganito yung ginawa ko. Nilabas ko yung mismong hose, ito yung mismong exhaust, ang init ng labas. Tapos itong malaking hose na to,
Dito naman yung humihigop ng hangin. Ipakita ko lang sa inyo kung paano ko pinuwesto yung ating Wave 3. So, ito yung likod niya. Ayan. Oh. Ipinatong ko siya mismo dito sa ating box para nang sa ganon, hindi siya umuga-uga. At mukhang stable naman siya dito. At yung mismong ating drainage hose is inilawit ko na lang dito sa mismong labas. Para diretso na yung labas ng tubig dyan. Dahil may katagalan na hindi natin nagamit to, yung battery niya is 1 bar na lang. At ang kagandahan naman kasi dito, pwede mo siyang i-operate kahit na nagcha-charge sa DC input doon sa ating DC output ng EcoFlow River 3 Max Plus. Ayun o. Kumukonsumo siya ng 97 or 98 watts. Pero kung halimbawa man ang gamit natin is Delta 3, pwede natin siyang isaksak through AC output ng mismong Delta 3. Kasi mas kaya ng Delta 3 kapag ka nakasaksak sa AC itong ating EcoFlow Wave 3 na air condition. Kung halimbawa man na sa campsite na mapupuntahan natin is merong saksakan, is i-charge natin yung ating AC. Para pagbiyahe natin, naka-full charge siya. Ito yung kanyang pansaksak, oh. Buti na lang at kasya kay Max itong ating Wave 3. Nagawa natin ang paraan kung paano natin pagkakasyahin. Mga 10 minutes na siyang umaandar at ito, lumalamig-lamig na sa loob. Sinara ko na lahat ng bintana, ayan, oh. At naging komportable na rin yung dalawa kong batuta, oh. Kahit hindi na sila sumilip-silip para mapagaspasan ng hangin. At ang kagandahan pa sa ating mga EcoFlow is pwede mo siyang i-connect sa ating EcoFlow na app. So dito nakikita ko yung River 3 Max Plus natin. Pinol charge ko siya bago umuwi. Ayan o, DC output is 98 watts. Papunta rin sa ating mismong Wave 3. Kung saan ito naman yung Wave 3 natin. So ang kanyang temperature na sinet ko is 18 degrees. And then naka full speed yung fan. Cool lang kanyang mode. Then nakalagay naman kung kailangan ko i-shutdown timer. Or pwede ko rin siyang ilagay mismo sa auto. Parang sa ganun, pagka malamig na yung mismong loob ng tuktok natin, automatic siyang mag-a-adjust ng temperature. So ang kanyang konsumo ay nasa 258 watts. Mamaya, mararamdaman na natin na talagang malamig na sa loob. Ngayon pala nararamdaman ko na ang lamig eh. Lalo't may tulong pa nitong fan na nandito. Siya 415 na. At malayo-layo pa ang ating magiging biyahe. Papunta tayo ng Tagaytay. At mga siguro gagabihin na tayo doon. Hindi na ako makakapagpunta ng campsite. Malaman natin kung saan tayo matutulog ngayong gabi. Random na lang kung saan tayo mag-ano doon. Hinatagi ako? Ako, teka lang. Meron ako natamaan. Iyo to, sir. Anong basag, sir? Meron basag. Ito, sir. Natamaan ko din. Oo, yun ang nauna eh. Itong nauna kong tamaan. Ito, kanino to, sir? Tumumba siya, hindi? Tumumba rin yung dalawa. Pwede patawag po may-ari para po mag-usap kami. Alin po may ano, tama? Teka lang ha. Naku. Sige, sige. Nakatarasan ko pa yung motor na nakaparada. Hindi ako nakatingin. Nasagi ko. Nasagi ko. Pa-check na lang muna. Sir, paano daw? May lalap. Ay, okay. Teka lang, sir. Ano, sir? Dito na tumba lang. Paganto, na ano rin ito? Ano lang. Okay lang. Wala namang ano. Tinan mo, kasi may bumusong oil. Tingnan mo muna. Start. Baka mamaya hindi umandar eh. Okay lang. Wala namang ano problema. Bigyan na lang po akong pamirinda para hindi naman. Wala naman. Yung motor mo. Boss, meron nga papalit dyan? Hindi po, wala po akong ano. Ay, saan na lang po kayo? Hati na lang po kayo. So, ikaw. Hati na lang po kayo. Kayo na po bahala. Sir. Para naman ano. Pasensya na po. Ako kailangan humingi ng pasensya. At di ko na nalimutan kong tumingin sa likod. Sige po, salamat. Buti na lang, hindi na malumaan ng bangga ko. Kasi dahan-dahan lang din yung atras ko. Maraming salamat kila sir at wala namang gaanong naging masyadong problema. Nadaan na magad sa magandang usapan. Ganun lang naman yun eh. Pag ikaw yung mismo may kasalanan, kausapin mo na agad ng mahinahon at ng maayos. Para mabilis din agad masolusyonan, di ba? Siya, tara. At dito sa may parting labas is traffic pa. Buti hindi gaano akong naabutan ng traffic. Yung palabas, ang magiging magtatagal tayo. Yun, nararamdaman ko na yung lamig. Anong kapi? Ang sarap. Ang lamig, no? Oh, ay, nahay na si Jack. Malamig na. Let's go! Opya! Op, dahan-dahan lang at mabigat ang ating kargahan. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever
6:30 ng gabi at inabot tayo ng siyam-siyam sa traffic dito sa mismong San Pablo. At tinatahak na natin tong bypass road ng Alaminos para hindi na tayo matraffic doon sa mismong Alaminos. At pinatay ko muna din yung ating aircon dahil gabi na at malamig na naman yung mismong hangin eh. Kaya binuksan ko na lang yung mga bintana. At medyo nagugutom na rin ako. At yung dalawa ko namang alaga, chill na chill lang naman. Lalo tong si Kopi, nandun sa mismong Autas AirPod. Okay ka lang dyan, Jack? Bakit sa likod ka nakatingin? Hindi dito sa harap. Humarap ka, humarap ka. Ayan. Diyan ka sa bintana sumilip. Hindi sa likod yung tinitingnan mo dyan. Kasi tahanap lang din muna ako ng dali na mabibilhan ko ng kakainin ko ngayong gabi. At yung nakikita yung dala-dala kong cooler dyan na maliit, ang laman lang yan ay yung mismong lettuce. Gusto ko sana mag-samgyup tingin din muna ako ng karne na pang-samgyup kung meron sa Dali or sa Alphamart. Sasangyup-sangyup tayo sa camping. Kung saan naman tayo magkakamping, ngayon yung malalaman kung saan. Akit muna tayo ng Tagaytay at meron na akong naisip kung saan muna tayo kakain at para makakain na rin tong dalawang alaga ko. Aba, ano nangyari dito sa mismong truck? Nakahamba lang. Nakaharang. At dito sa mismong bypass road ay daanan talaga to ng truck. Ano nangyari doon sa truck na yun? Yumuko yung sa mismong sa may ano ng driver. Mag-aalas 8:30 ng gabi at nandito na tayo sa may pakyat ng Sungay Road. At kanina habang patay yung aircon natin ay china-charge ko siya. Ayun, 41% na yung karga sa aircon natin. Tapos yung river tree natin nasa 42% na yung natitira. Abot pa naman yan hanggang bukas. Ano, okay lang yung dalawa dyan? Oo, saya naman ni Jack. Ano, gutom na? Mamaya. Matarik na to. Primera. At tigil tayo doon sa mismong kubo dito, yung mismong Parisan. Sigurado naman na wala nang tao doon. Ano na yun? Sarado na. Kalimitan naman, pagkagabi na akong umuwi galing ng Tagaytay, doon ako nag-i-stop over, nagpapahinga. At maganda rin kasi yung view doon. Kitang-kita yung mismong mga ilaw dito sa mismong baba. Si Kopi, abay, tulog na tulog ang Kopi. Mga ilang liguan pa to, nasa taas na tayo. At dahil mag-i-stop over na rin naman tayo para kumain, mga siguro alas 12 ng hating gabi tsaka tayo umakyat ng mismong Tagaytay. At lulubos-lubusin ko lang yung tanawin dito sa mismong baba. Kanina nakabili na ako ng mga kailangan, yung kimchi, yung mismong cheese, at saka ano pa ba? Bumili na rin ako ng taho sa Dali. Pero wala akong nabiling karne doon na pang sangyup. Buti na lang, meron na din nadaanan na Alphamart at doon ako nakabili ng karne na pang sangyup. Tapos bumili na rin ako ng pipino sa nadaanan kong tindahan ng gulay. Siguro naman solve na sa akin yun. Yung mismong kalahating kilo na sangyup na karne. Ito na yung last na matarik. Gantong oras pala, marami pa rin palang naakyat tsaka nababa dito sa mismong Sungay Road. Kitang-kita yung hamog dun sa mismong taas ng bundok. Dito na tayo sa mismong Parisan. Sarado na, wala nang katao-tao. Diyan tayo. Solo natin yan. Sarado, Ray Pares. Pia. Yun, ganda ng view. Ayos. Di ba? Ganda ng view rito. Ito na lang tayo kakain. Sa Sangyup. Ayos ko lang ng parada. Wait lang, ito na pinaghahain ko na nga kayo Kayo na nga inuuna Wait lang. Ganda naman. Talagang pagkagutom ang ingay. Pero ang ganda ng view talaga rito. Oo na, wait lang. Ito na.
Di makapaghintay. Kala mo ginugutom tong dalawang to ah. Ingay, hindi na tumigil. Oh. O dyan ka, Jack. Dyan ka, Kopi. Mayos. O, ubos siyang pagkain ha. Ako naman ang mag-aayos ng aking kakainin. O, dito na lang. Itong maliit na lamesa, dinala ko. Para sa ganon, meron tayong gagamitin na kahit saan tayo pumesto, pwede. Kasi pag yung malaki pa yung gagamitin ko, medyo hassle eh. Okay na itong maliit. Pwede na yan. Dami pang nadaan ah. Pinagtitinginan ako ng mga dumadaan. Okay lang. At may bago akong yung non-stick na pang sangyup. Hindi ko na makita yung una kong binili. Hindi ko alam kung tinapon na ni Angel yon or kung ano nangyari doon. Pero bumili ako ng panibago at gagamitin natin ngayon. Tanggal muna yung sticker. Tapos ang gaganda dito sa nabili ko, mahahawakan ko siya kahit na mainit kasi meron siyang handle na kahoy. At sinamahan ko na rin ng malaking itak. At syempre may basurahan ako dito. Ngayon natin. Sarap ng hangin. Ang hangin. Laging dito sa may spot na to, lagi natigil yung mga rider. Ayan, tapos sisilay lang sila dyan sa mismong tanawin. Nakaka-relax naman talaga eh. Hoy, ubos yung pagkain. Ano, Jack? Ubos na? Ayun, ganun pala. Para kahit pa paano, mahahawakan ko pa rin kahit mainit pa. Ito yung itak na binili ko. Ang ganda. Ganda ng kanyang case. Tapos, ito yung itsura. May dragon pang design, oh. Aba, matalas. Magandang pantaga. Magagamit natin yan ngayon. At yung pang ng pipino, pang putol-putol. At yung aking lagayan ng tubig, butit, may laman pa kahit papanong tubig. Nalimutan ko palang palagyan kanina. At ang nasa isip ko nga, sa taas agad tayo pupunta. Para nang sa ganon, medyo bawas yung bigat ng ating tuktok. Tayo magbalat muna ng pipino. Tapos, ito lang naman ang aking saugat, tsaka yung kimchi. Wala na namang iba eh. Ganyan na naman ang sanggip ko eh. Tapos cheese, pwede na yun. Buti na lang pala't may dala akong peeler para mas mabilis magbalat. Pag walang peeler matatagalan pa sa pagbabalat. Binyagan na. Ang dragon na itak. Slice natin, bilog-bilog o yung pahaba? Bilog-bilog na lang para mabilis. Pagka ganitong solo, di ikaw lahat ang gagawa. Namiss ko yung ganitong camping na solo. Yung tipong kahit saan lang. Lagay na dyan. Pang mamaya yan. Yung palang mga lettuce, akin palang hugasan din muna. Fresh na fresh. Doon ko to nabili sa sa may San Pablo. Yung lagi ko nadadaanan doon na mismong nagtitinda nito. Tatlo lang naman yung binil ko. 35 isa, 3 for 100. Sakto na kaya sa akin to. Siguradong busog ako nito. Ang dami Dito talaga yung mismong tambayan ng mga umakyat din dito. Bago umakyat mismo ng Tagaytay. Tumitigil talaga muna dito sa pwestuhan na to. Kaya saktuhan yung talagang parisan dito pagka umaga eh. Kaya pagka minsan, napaga ako ng akyat, kumakain na ako dito sa mismong parisan na to. At ito yung binili natin pang sangyup beef samgyupsal, unseasoned. Kimchi, tapos yung cheese. Ayan. Siyempre, kailangan natin ng probiotics. Yakult everyday okay. Pagkakain, tulog. Sige, tulog lang. Andito lang ako. Ayos ang higaan nyo Tamang-tama naman yung pagkakalagay ko nung airpod ni Kopi. Inatira pa, hindi pa inubos. Para walang sagabal sa pagtulog mo dyan. Dito ko muna ilagay. Mamaya ko na hugasan. Uy, dahil pa napunta pa akyat. Okay na to. Makakapagluto na tayo. At mahangin Kaya nilagyan ko ng cover to Kasi walang hangin na masyadong doon sa apoy natin. Mas mabilis iinit. Manipis lang naman to Hindi na naman natin kailangan lagyan ng yan. Ng mantika at yung mismong taba ng mismong karne. Yun ang magiging langis niyan. Mabilis lang maluto to. Ang nilipis ng hiwa naman pag sangyup Tingnan nyo lang kung paano ko lulutuin at para mamelt na rin yung cheese. Para isang lang, lutuan. Diba? Non-stick talaga. Wala talagang didikit dyan. Samgyup. Dito sa mismong Sungay Road. Tulog na tulog yung dalawa kong alaga. Luto na kagad to.
Hindi ko nalalagyan ng ano to. Asin at paminta. Okay na yan. Meron naman tayong kimchi. So ngayon natin lagyan ng cheese. Para pag ano natin sa mismong gulay, eto na yung cheese. Diba? Ito yung cheese na malt sa cheddar. Galing ng Dali. Natutunaw na rin yan mamaya sa init. Napapatingin yung mga dumadaan eh. Ayos ang trip daw eh. Kanina, may lumapit sa akin kung nagbebenta raw ako. Hindi po ako nagbebenta rito. Nagkakamping lang po ako. Tambay camping lang po. Alam ko na yung pangtatakip ko. Itong kaldero na malaki. Para matunaw yung cheese sa ibabaw. Tingnan nyo ha. Oh, di ba? Mamaya, tunaw yan pagbuklat natin. Dami talaga nagra-rides ng Tagaytay pagkagabi. Eh, Sabado nga pala ngayon, kaya madami. Tapos nakita ko pa yung mismong sa taas. Grabe yung pag. Talagang akala mo, usok ng ano, sa bulkan ba? Tapos ang lalakas ng ilaw. Let's see. Oh, di ba? Ayos. Di ba? Oh. May cheese na. Yeah, sarap. Pwede na munang patayin. Mamaya na ulit buksan. Ganito lang ang ano niyan. Style. Kuha tayo ng lettuce. Tapos, lagyan natin syempre ng kimchi. Kimchi at pipino. Kahit isang pirasong pipino lang. Tapos yung ating karne na may cheese. Tapan muna natin para hindi kumana yung init, mawala agad. Oh, kain. Saktong-sakto susubo ako eh. Bigla nagdatingan yung mga kotse. Harap. Kain. Sarap. Sarap. Ganda pa ng view. Buti maganda panahon ngayon, hindi umuulan. Pag nagaway kayo ng Sungay Road, pagdating ng gabi, gawin nyo din to. Ayos na ayos to sa gantong panahon. Nasa malamig kang lugar, tapos nagsasanggip ka, kahit sa tabing kalsada lang. Enjoy. Self-satisfaction. Maubos ko kaya to? Wala akong kasali eh. Oh, kayo na lang. Ayoko munang uminom nito eh. Baka mamaya mabusog agad ako eh. Ang dami pa oh. Kailangan natin ubusin yan. Hindi pwedeng masayang at wala namang yelo tayong dala dito sa ating cooler. Kain muna ako at enjoyin ko lang tong ating sanggip dito sa Sungay Road. Alas 12 ng hating gabi at nakatapos na rin naman ako kanina pa ng pagkain at naayos ko na rin naman yung mga gamit. Napagliligpit ko na, nahugasan ko na yung mga pinagkainan at syempre, itong mga batuta ay nakakain na rin. O dyan lang. Lalarga na tayo, akit na tayo sa taas. At gantong oras pala, may dumadaan pa rin dito pero pailan-ilan na lang. Hindi na katulad kanina na sobrang dami talaga. Dyan na. Sige na, alis tayo. At dito, hindi gaano ramdam yung lamig. Hindi pa ganun kalamig. Eh, pagdating natin doon sa mismong taas, sa Tagaytay, malaman natin kung gaano kalamig doon sa mismong tutulugan natin. Yung lagi nating pinagpapalipasan ng gabi pagka talagang tamad na akong umuwi at doon na ako nagpapaumaga. Ayos na ako, Pi. O, diyan ka na ulit. Palitan naman kayo ni Jack. Jack, huwag kasilip, ha? Busog, aba. Hindi ko rin kayang ubusin yung karne, yung mismong binili nating lettuce, at saka yung mismong kimchi, kakunti na lang naman yung natira. Eh, kung halimbawang bukas at okay pa, edi yun ang ating gawing breakfast. Okay. Goods. Oh, ayos na. At kanina, may mga pulis din palang nanguhuli dito ng mga motor. Eh, ang daming nahuling motor kanina. Tinitingnan nga lang ako ng pulis eh. Siguro, natutuwa at gawa ng nakikitang chill lang ako kumakain dun sa mismong pwestuhan natin dun. Pag ganito palang weekend at marami nagra-rides, sigurado pala na talagang merong
mga nagbabantay na pulis dyan. May ilang motor din yung nahuli, parang mga 5 ata. Isa tara muna at matarik-tarik pa ang aahunin natin dito. Hindi gaanong ramdam yung lamig dito eh. Ano to? Bakit nakahinto dito sa gitna? Hindi kinaya. Hihilahin pala. Tapos kanina, may nakita akong munti ka na mahulog sa bangin yung mismong truck. Yung sa mismong pababa. Yung may paliko. Buti hindi nagdire-diretso. Nakaano pa yung puwitan. Nandun sa mismong kalsada. Delikado talaga dito sa Sungay Road pagka hindi mo kabisado yung daan. Sarap, ang lamig. Welcome back to Tagaytay. Lakas ng hangin. Nadadala ko pa kaliwa eh. Ano, Jack? Sarap naman ang tulog ni Jack. Malapit na tayo sa ating destinasyon. Buhay na buhay pala pagka ganitong weekend ang Tagaytay. Ang daming mga kumakain, ang daming mga nagra-rides ng ganitong oras ng gabi. Sarap ng lamig. Di nakatipid tayo ngayon sa aircon dahil malamig na yung hangin. Bubuksan mo na lang yung bintana. Ito pala yung flyover. Bukas na ba? Hindi pa bukas. Akala ko bukas na. Akala ko madadaanan na natin eh. Dahil ko nakikita lang yung post na yan sa Facebook eh. Gawa na pala. Pero hindi pa pinapadaanan. Jack, huwag ka dungaw ha. Matapangit ang kalsada rito. Matagtag. Naratay ka ba? Parang ismoy kanina ka pa utot ng utot. Kanina pa ako nakakaamoy ng pupo. Wala man ako makita ng pupo. Mamaya, paglakad na ka rin kita ron kung pupupo ka. Kaya ninais ko rin na sa tuktok na lang din matulog ngayon dahil Sabado. Pagka ganitong weekend, Sabado o kaya Biyernes ng gabi, maraming nagka-camping, maraming tao sa campsite. Ayoko naman makipagsiksikan sa mga campsite ng gantong araw. Lalo't may 2 pa akong kasama na batuta na maingay. Basta ang palatandaan ko doon is dito sa kanan, may malapit na yung papasok parang subdivision. Kaya mas gusto ko rin dito sa lagi kong tinutulugan is hindi gaanong maraming sasakyan yung dumadaan pagka ganitong oras na. Eto na pala. Iba na pala to. Hindi na JT's. Teppanyaki na pala. Teppanyaki, Tagaytay, Taalview. Hindi na pala siya JT's. Ayos ba? Teka lang, ayusin lang natin yung natin, parada. At saka, tatay ka? Diba? May view pa rin. Hindi tayo mawawalan ng view pag nasa Tagaytay. Kala ko JT's pa rin to. Yun ang palatandaan ko. Tapos, doon sa katapat may dali na. Yun, Jack, pupo muna, pupo. Pupo lang, ha? Dadamputin ko. Diyan muna, Kopi. Hindi mo na bababa. Susunod ka. Lakad-lakad. Ang lamig, ang sarap. Kailangan ko na mag-jacket. Hanap ka ng pwesto mo. At pupulutin ko naman yan. Sarap. Namiss ko tong pwestuhan kong to. Tapos na tong umire. Okay. Nakuha ko na ang pupo. Parang puno-puno ng baso ka to. It's your turn, Kopi. Pupo na. Para hindi na gaanong mag-iingay sa pagtulog. Diyan muna, Jack. Lamig. Kailangan ko na mag-jacket. Ito yung lamig na hinahanap ko. Parang John, tagal mong humanap ng pwesto, Kopi ba? Ang ingay ni Jack eh. Teka lang, ito na, tapos na. At mainipin tong isang to, Ito na, wait lang. Tara. Diyan na. Okay na. Nakapupo na si Kopi. Dadamputin ko na lang. Di tapos ang problema. Nakapupo na yung 2. Kaya pinigilan ko rin ubusin yung yung kaninang samgyup at baka ako naman ang maghanap ng CCR-an 2 points. Inom ng tubig. Tutumahal na naman ng pagkatindi-tindi. Diyan lang. Buksan na lang natin yan, isang bintana na lang buksan natin. Para pumasok lang yung lamig. Lamig sa labas, ba? Ang tanong, paano ako pwesto rito? Ilagay ko na lang tong mga bag na to dun sa likod. At ito naman 2 dito sa ibabaw ng box at saka dito sa mismong airpad pwesto Mahirap kasi kung yung mismong aircon pa ang aayusin kong ilipat. Ang bigat-bigat, nasa 25 kilos yun Uhaw na uhaw ka naman ngayon. Hindi tayo matutulog na. Anong oras na? Sarap ng ngiti mo wait lang. Nandito pa si Jack yun. Tagal uminom Uhaw na uhaw. Inubos mo na ata ang tubig, Jack.
Uhaw ka na? Ha? Oh, wait lang. Maghintay ka. Oh, matapos din. Uhaw naman. Sarap ng tulog niyan mamaya. Mais na ha, Jack? Okay, outfit na outfit sa pangtaglamig. Naka-Crown Manila yan, yung ating kill crab. Pati yung ating hoodie jacket. Naka-bonnet eh. Talaga, naka-ano na rin, jogging pants. Talagang lamig na lamig, ang sarap. Ayos na dyan. Higa na dyan sa higaan. Dalawa kayo dyan, dito isa Ano bang ginawa nyo dito punasan ko ha gawa ng pag-inom mo kanina At yung ating bag, ayun, nandun na sa likod. May malaman kung paano magiging pwesto ko rito. Teka lang, tingnan ko muna kung paano pwesto ko. Testingin natin kung tayo ay kakasya dito. At magiging komportable ba ang tulog natin. Sobrang liit. Basta lapat yung likod ko, okay na ako. Yung paa ko lang, ilabas ko kaya yung paa ko. Buksan ko yung pinto. Dahil lamig ng paa ko. Hindi ako magkandaig kung paano magiging pwesto ko rito. Iniisip ko kung paano ko napagkasya ko yung sarili ko noon sa Bajaj RE. Kung ito kayang gamit na to, ilagay ko rito sa harapan. Dami ko ililipat Wala, hirap. Hirap ako dito sa harapan. Ayan, okay na kayo dyan dalawa. Ha? Okay na kayo sa pwesto nyo yan. Nilagay ko sa ilalim yung mga bagyo. At dito sa harapan, dito ko na muna nilagay yung box. Binalik ko yung aking bag. Tapos nandito yung ating river tree. At etong pwestong to, yan ang magiging pwesto ko. Tingnan natin kung magiging komportable na ba ako sa pwesto kong to. Ito na lang buksan nating bintana. At yung isa isara na natin. Ilak ko na rin yun. Ayun! Mas okay. Okay na kayong dalawa dyan, ha? Taas-taas ko na lang yung paa ko. All goods. Makakatulog na ako nito. Anong oras na ba? May alauna na ba? Magwa 1:30 na pala siya. Ay, matulog na. Bukas na lang ulit. Kita-kits bukas ng maga. At makikita nyo rin kung anong itsura nitong lugar na to sa mga hindi pa nakakaalam. Okay, good night po na. Aywa. Always on my mind and way out of my league. You were born to be on display, and I'm hard to read. I thought of you, hoping that the ripples would make you notice me. And now you're here, sunlight on the ripples. Jack, aga mo naman. Nakatabi na pala to sa akin. Sumisilip na agad sa labas. Paliwanag na ba? Alas 6 na ata ng umaga. Kopi, basta ikaw dyan? Ha? Bangon na ako saglit. Silipin ko lang at marami na rin nadaang sasakyan. Aba! Walang makita Grabe yung kapal ng ulap. Basa na rin pala sa labas Ang daming tubig-tubig. Grabe yung lamig Pero ang sarap matulog Ay Jack, wag mo naman akong gawing
tapakan. Alanjo ka. Tulog pa ang konti. Aga pa eh. Si Kopi, oh, chill lang dun eh. Oh. Iglip pang konti. May tayo lumarga. At mamimili pa tayo ng ating kakainin ngayon. O, dyan lang. Sabay-sabay tayong tumanaw sa magandang hamog na to, tong ulap na to. Ano, Jack? Sarap tulog, ha? Zero visibility. Andun yung ano, yung Taal Volcano, di makita. Grabe. Tingnan nyo naman yung tuktok, oh, basa-basa. Kaya yung hose ng aircon, ipinasok ko kanina, akala ko, ano eh, uulan. Hindi naman pala uulan. Talagang moist lang pala yan. Hindi bababa, ha? Hindi bababa. Diyan lang. Teppanyaki. Sarap, lamig. Oh, dyan lang. Mamaya tayo lalabas. Mamimili pa tayo dun sa ano, sa Dali. Charge ko nga muna tong phone. Tingnan natin kung saang campsite natin magagamit tong ating ano, aircon habang nagka-camping. Mag-aalas 7 ng umaga at hindi na nawala tong mismong ulap. Bukas na ata yung Dali ron. Buti kahapon, nakabili na tayo ng taho. Nagugutom na ako. Ito na lang muna kakainin ko ngayon. Hoy, Kopi. Hoy, Jack. Tigilan mo si Kopi. Ha? Gusto ko sanang magkape. Ang kaso, tinatamad akong maglabas ng ng ating stove. Mamaya na lang siguro. Nakakatamad pa lang umalis eh. Ang sarap ng ano rito eh. Ng klima eh. Kaya maya, siguro mga alas 10 tayo lumarga dito. Para naman masulit pa natin yung lamig dito. Ibabalik ko pa itong mga to. Itong box, tsaka itong ating power station dito sa mismong higaan ko. Sa pinaghigaan. Maaga pa, mamaya pa kakain. Ikay gutom na naman. Si Kopi. Tama si Kopi, oh, umaano na ron. Ikaw napakalikot mo. Ayun na, ang iniintay ko. Lumalabas na yung mismong view. Ayun, oh. Unti-unti na nawawala yung makapal na ulap. Yes! Ay na doon, maaraw na doon, oh, sa mismong Taal. Dito hindi pa. Naharangan kasi ng ulap yung araw, eh. Mamaya, kitang-kita na yan. Sige, tulog pa. Tulog muna, tulog pa. Alas 9 ng umaga at kahit papaano naman nagpakita naman yung mismong view rito or yung tanawin. Ano, tara na? Siya, bili muna tayo doon sa Dali. Ha, bili muna tayo. Para pagdating natin ng campsite, may pagkain na si Daddy. Kayo, marami naman kayong pagkain dyan na dala-dala eh. Nakapamili rin. Ito pala nalimutan ko kagabi habang nagsasanggip tayo. Seaweeds. Tapos ang lulutuin natin, alamin nyo kung ano lulutuin natin. Meron tayong repolyo, pamintang buo, sibuyas, at saka karne, kasim. At nor pork. Tapos patis. Okay na yan. Tapos bumili ulit ako ng kimchi. Hulaan nyo kung anong lulutuin ko sa mga pinamili kong to. Hoy, mais na ha. Lagyan natin sa cooler. Okay pa to. Pagdating ng campsite, kailangan makapagluto agad ako nito. Samgyup lang ulit muna. Agahan. Meron pa pala akong Yakult dito.
Sana may madaanan pala tayo na ano, water refilling station. Papakarga nga rin pala akong tubig. Tara na, tara na. All goods na ha. Oh, teka lang. Hoy, umayos na. Huwag nang palipat-lipat, Jack. Papapalit-palit pa kayong dalawa. Ayos na. O yan, sumilip na kayo dyan sa bintana. Pwede na kayo sumilip. Ayan, umaaraw na. Nararamdaman ko na yung araw. Maraming salamat ulit sa pangatlong pagkakataon o pangatlong beses. Ayun, lumiwanag na. Oh. Kitang-kita na yung view rito. Shit, tara na muna. Sana naman ay nag-enjoy kayo sa ginawa nating tuk-tuk camping kahit na dito lang sa tabing kalsada ng Tagaytay at nagsamgyup din sa mismong Sungay Road. Bibitinin ko muna kayo ngayon ha. Kita-kits tayo ulit sa susunod na tuk-tuk camping natin at kung saan man tayo pupunta ngayong campsite, malalaman nyo sa next upload ha. So paano? Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa! Ako si Dijan Fox. Samahan niyo maglakbay, bundok man o kapatagan, ating pupuntahan. Saan man ang campsite, ating